Maraming nagtatanong sa akin, Sir, paano ba ang mag-self-review? Ano ang may advice nyo? Ito ang pinaka-the best na advice sa mga nagse-self-review. Isa lang, huwag kang mag-self-review. Hindi ko ma-advise yan. Yung makikita nyo na mga vlogs kung paano mag-self-review, i-research nyo, sila ay nag-review. Kung nagtuturo sila ng paano mag-self-review, malamang pangit yung review center nila, di ba? So parang mas maganda pang mag-self-review kaysa mapunta sa pangit na review center. Bakit hindi ka dapat mag-self-review? Unang-una, sayang ang oras mo. Bakit sayang ang oras mo? Una, hindi mo alam kung ano ang aaralin mo. Kahit may libro ka, iba yung nasa may nagtuturo sa'yo. Yun yung pinakamadali, yung may nagtuturo sa'yo. Halimbawa, ako, tutok ako sa review, ito lang ang ginagawa ko, ito ang full-time na trabaho ko. So, ibig sabihin, for example, sa civil engineering, lahat ng mga exam sinusundan namin, pina-follow up namin, rini-research namin, so alam namin yung trending. Kaya, sa turo, alam natin na ang ituturo sa'yo nasa trend. Okay? Di ba sayang ng oras kung nag-aaral ka tapos hindi naman lalabas? Di ba? Sayang ang oras kung ang inaaral mo ay hindi relevant o hindi lumalabas sa board exam. Knowing what not to study is as important as what to study. Di ba? So, kasi kung nag-aaral ka nang hindi naman dapat aralin, sayang ang oras. Pangalawa, mas madali pag may nagtuturo sa'yo dahil matututuhan mo ng madali kung paano i-treat yung isang problem. So, kung halimbawa magse-self-review ka, ang basihan mo ay libro lang, you have to figure out how to study it and you do not even know dahil limited ka dun sa librong hawak mo at limited ka sa interpretation mo, limited ka sa pag-solve. Samantalang halimbawa, nag-review ka sa PRC, sa Padilla Review Center, ang instructor mo ako, no? So, ang experience ko, halimbawa, nandito na ako, lagpas ng 33 years. Ito ang ginagawa ko, magturo sa review. And almost 8 hours per day nagtuturo ako, sa paggabi, malamang nag-aaral pa ako. Yung 33 years na yan, na experience, hindi mo yan matatawaran, di ba? So lahat ng natutuhan ko, lahat ng na-develop kong techniques, lahat ng mga na-discover kong principle para mapadali ang problem is ituturo ko na lang sa'yo. Kaya mo bang ma-discover yon ng sarili mo lang sa loob ng half semester? Or isang semester? So, iba. Pag may nagturo sa'yo, nasisimplify ang pag-aaral mo dahil lahat ng alam ng teacher nang nagtuturo sa'yo ay maitra-transfer sa'yo sa mas maigsing panahon. Hindi na siya hit and miss, hindi na siya trial and error. So, yung instructor, halimbawa ako yung produkto ng trial and error dahil lahat ay diniscover ko tapos pinili ko na lang ang pinakasimple, yun yung ituturo ko. So, mas masisimplify ang pag-aaral mo kung may nagtuturo sa'yo. Sayang ang self-review. Sir, paano? Halimbawa, sir, YouTube na lang ako. Maganda ang YouTube, halimbawa, subscriber kita. Kaya ka nakikinig nito, malamang subscriber kita. Kung hindi kita subscriber, mag-subscribe ka na. Click the subscribe button and the bell button para lagi kang ma-notify. So, kung subscriber kita, ang problema dito, ito. Limited ang time natin sa YouTube. Pangalawa, wala tayong curriculum, specific curriculum dito sa YouTube. So, dahil walang curriculum, wala tayong masyadong sinusundan, then, kulang na kulang ang makukuha mo dito. Marami kang makukuha dito sa channel natin, pero limited pa rin. Kung kukumpare mo sa kailangan mo talaga matutuhan, wala pa to sa 5%. So, kung 5% lang ang makukuha mo para sa preparation sa board exam, sayang yan. So, ang advice ko sa iyo is, huwag kang mag-self-review, mag-enroll ka sa review center. Sir, nagtatrabaho ko, so mahihirapan ako na pumunta sa review center. Iba nung panahon namin, iba yung panahon ngayon. Ngayon, meron ng mga online review na katulad ng Padilla, the best online review na meron dito sa, at least sa civil engineering. Diba? So, makaka-adjust ka sa oras, ma-flexible ang oras mo. You can have yung review, the best quality review sa oras ng gusto mo. So, guided ang may nagtuturo. Halimbawa si Henry Ford, ang pinakamayaman na tao sa buong mundo nung panahon niya. So, one time, yung isang makina niya nag-bug down. Okay? So, hindi nila ma-repair ng mga local technician niya. So, napilitan siyang tumawag ng consultant. So, after 2 days na down ang company, stop ang production. So, ang dami nilang losses.
So tumawag siya sa consultant, yung supplier ng equipment talaga, so nagpadala ng technician. So yung hindi magawa ng mga technician niya sa 2 days na pagkumpuni, so pagdating nung consultant, pinukpok-pukpok lang, tapos merong pinihit, then in less than an hour, gawa ang equipment, tumakbo ulit ang makinarya. So tuloy na ngayon ang operation, pero that was after 2 days na hindi sila nakapag-operate, after 2 days na loss nila. So, nung binil sila ngayon ng technician, no, ng consultant ng $100,000. So, sabi ni Henry Ford, bakit ganyan kalaki yung yung bayad? Wala pang isang oras na trabaho, pinukpok-pokpok mo lang. So, pagkatapos meron ka lang konting pinihit, then pagkatapos 100,000. So, pinadalan sila ng detail ngayon ng bill. Dinagay doon, $1 para sa pagpukpok, pagpihit ng tornilyo. $99,999 para sa kaalaman kung saan pupukpukin at saan pipihitin. So, iba yung may alam, iba yung may nagturo sa'yo. Imbis na ikaw ang hanap ng hanap, nagagastosan ka, wala kang nararating katulad ng company ni Henry Ford, pagdating ng may alam. Isang pihit, isang pukpok, tapos ang trabaho. Mas nasisimplify ang pagkakaalam mo, mas napapabilis ang pagkakatuto mo, at mas effective pag may nagtuturo na eksperyensyado. So, inaanyayahan ko kayo na hayaan nyo akong maging parte ng journey nyo para magkaroon ng lisensya. So, enroll na sa PRC Padilla Review Center. So, see you!